Kung titingnan natin ang sitwasyon ngayon ng Golden State, halos wala pa ring galaw at malaking pagbabago ang roster ng Warriors mga idol. Yes, may mga pinirmahan sila pero karamihan ay pagbabalik lang ng mga pamilyar na mukha. Ang pinakamalaking pangarap ng front office na makabuo ng isang super team kasama sina LeBron James at Anthony Davis ay kasalukuyang nakabitin sa alanganin mga idol. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang 38 anyos na si Stephen Curry na inaasahang bubuhatin ng buong prangkisa papasok sa playoffs. Kaya sa video natin ngayon mga idol, pag-usapan natin at timayin ang kasalukuyang sitwasyon ng Warriors, ang cap space nightmare nila, ang injury ni Jimmy Butler, ang may tutulong ng kanilang bagong draft pick na si Axel Lendeborg, at ang malaking tanong kung kaya pa bang buhatin ng isang 38 anyos na si Stephen Curry ang Warriors papasok man lang sa playoffs. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Well, kung inaasahan ninyo na magkakaroon ng massive overhaul ang Warriors pagkatapos ng nakakadismayang finish last season, well, nakakabitin ang mga nangyari ngayon mga idol. Matatandaan natin na last season gumapang ang Warriors para makuha ang 10th seed at ang huling spot para sa play-in tournament. Hindi ito ang standard ng Golden State lalo na kung nandyan pa si Steph. Ngayong off-season naman mga idol, ibinalik ng front office si Kristaps Porzingis sa isang 2-year $40 million deal. Sa papel ang $20 million per year para kay Porzingis ay hindi masama lalo na kung titignan natin ang spacing at rim protection na naibibigay niya. Bukod kay Porzingis, binigyan din ng bagong 2-year deal ang veteranong si Al Horford, pati na rin ang defensive guard na si DeAnthony Melton. Pero ano ang ibig sabihin ng mga galaw na ito? Well, ang ibig sabihin lang nito ay pilit na mini-maintain ng Warriors ang kanilang current core habang naghihintay ng himala sa free agency. Ngunit ang problema sa pag-resign ng mga pamilyar na pangalan na ito ay hindi nito nasusolusyonan ng main issue ng team, ang kakulangan ng primary shot creator sa tabi ni Steph, lalo na't may edad na rin sina Horford at injury prone si Porzingis. Nananatiling stagnant ang roster. Walang major trade na nangyari para makasabay sa mga bata at mabilis na team sa West tulad ng OKC, Timberwolves at San Antonio Spurs. Ngayon, pumunta tayo sa pinakamainit na chismis na nagpaingay sa buong liga mga idol. Ang grand master plan sana ng Golden State ay pagsamahin sina Stephen Curry, LeBron James at Anthony Davis. Napakalaking sakripisyo ang ginawa ni Draymond Green na mag-opt-out siya sa kanyang kontrata mga idol. Ginawa ito ni Draymond para magbigay daan at magluwag ng cap space para makapasok ang dalawang Lakers superstars. Isang unselfish move mula sa puso at kaluluwa ng Dubs Dynasty. Pero ang tanong, nasaan na sila ngayon? Well, hanggang ngayon mga idol, wala pa ring desisyon si LeBron James na kung saan koponan nga ba siya maglalaro this coming season. At hanggat hindi pa nagdidesisyon ng The King, paralisado ang buong liga lalo na ang Warriors. Well, bakit nga ba hindi makagalaw ang Golden State para kumuha ng ibang malalaking stars? Well, ang sagot mga idol, cap space limit at ang bagong NBA CBA or Collective Bargaining Agreement. Well, sa ilalim ng bagong CBA, kapag ang isang team ay lumampas sa second apron ng luxury tax, napakaraming restrictions ang pagpataw sa kanila mga idol. Hindi sila pwedeng gumamit ng mid-level exception, hindi sila pwedeng mag-trade ng first round picks na 7 taon pa sa hinaharap at hindi sila pwedeng kumuha ng mga buyout market players. Nakatali ang kamay ng general manager mga idol. Well, dahil naghihintay sila kay LeBron at nakareserba ang cap space para kay AD na mangangailangan ng massive trade package at salary matching, hindi nila magastos ang pera sa mga solidong role players o ibang big tier stars na sana ay makakatulong agad sa kanila. This is a massive gamble mga idol. Kung hindi matuloy ang paglipat ni LeBron at AD, maiiwan ng Warriors na hawak ang hangin habang ang mga magagandang free agents ay nakuha na ng ibang teams. Well, para mas lalo maging komplikado ang sitwasyon, kailangan natin pag-usapan si Jimmy Butler. Maganda sana ang naging simula ng season ng Warriors last year mga idol. They look like true contenders nung una. Subalit na ma-injure si Jimmy Buckets, biglang bumagsak ang standings nila na nauwi nga sa pagkalaglag nila sa 10th seed. At ang pinakamasakit na balita, injured pa rin si Jimmy Butler hanggang ngayon at posibleng half of the season pa siya makabalik mga idol. Well, sa mundo ng NBA trades, ang isang superstar na may napakalaking kontrata at kasalukuyan nagpapagaling sa isang major injury ay tinatawag na negative asset. Kahit gaano pa kagaling si Jimmy Butler kapag healthy, walang matinong team ang magtatrade ng malaking peraso o draft capital para sa isang player na hindi nila magagamit agad at kakainin ng malaking porsyento ng kanilang salary cap. Ibig sabihin, hindi magamit ng Warriors ang kontrata ni Jimmy para makipag-trade sa ibang stars tulad sana ng package para kay Anthony Davis. Stuck sila kay Jimmy mga idol. Kailangan nilang bayaran ng kanyang malaking sweldo habang nakaupo siya sa bench wearing street clothes para sa unang hati ng season. Malaking butas ito sa rotation na kailangan punan ng mga role players at minimum contract guys na siyang nagpapabigat lalo sa trabaho ni Steph. Ngunit sa gitna ng lahat ng limitasyon na ito mga idol, may isang bright spot ang Warriors ngayong off-season. Ang kanilang 11th overall pick sa 2026 NBA draft na si Axel Lendeborg.
Para sa mga hindi pa pamilyar sa kanya, si Yaxel ay galing sa isang historic run kasama ang Michigan Wolverines na kung saan nasungkit nila ang 2026 NCAA Division National Championship. Siya ang itinanghal na Big Ten Player of the Year, isang consensus first team All-American at Midwest Region MVP noong March Madness. Pero ang tanong, ano ba ang may tutulong ng 23 anyos na rookie na ito ng Warriors? Well, una mga idol, pro ready at maturity. Hindi na bata si Yaxel in basketball years. Sa edad na 23 anyos, hinug na ang kanyang laro. Hindi siya isang raw prospect o project player na kailangan pang turuan ng basics ng NBA basketball. Perfect ito para sa timeline ni Steph Curry. Walang oras ang Warriors para mag-develop ng 19 years old na bata. Kailangan nila ng players na pwedeng i-plug and play. Pangalawa, versatility at defense. May height na 6'9" at may napakahabang wingspan na 7'3". Si Yaxel ay isang defensive monster mga idol. Kayang-kaya niya mag-switch sa guards at makipagpisikalan sa bigs. Last season sa Michigan, nag-average siya ng 1.2 blocks at 1.1 steals per game na kung saan mga idol ay napakalaking tulong nito. Kailangan ng Warriors ng perimeter at interior defense at kayang puna ni Yaxel ang role na yon. Pangatlo, offensive connective tissue. Maganda ang passing vision ni Lenderborg, 3.2 assists per game sa college at nag-improve ang kanyang shooting, hitting 37% from the 3-point line. Bagay na bagay ang skill set niya sa motion offense ni Coach Steve Kerr na kung saan kailangan ng mga forwards na mabilis magbasa ng depensa, marunong pumasa sa split action at kayang tumira kapag open. Well, kung magagawa ni Lenderborg na i-translate ang kanyang NCAA success sa NBA level, siya ang magiging pinakamahalagang piyesa ng Warriors bench ngayong taon. He gives them size, defense, and high IQ basketball, mga bagay na matagal nang hinahanap ng Dubs. Ngayon, ang tanong, gaano kalalim ang depth ng Warriors? Well, kung titignan natin ang depth chart, paano ba bubuin ng Golden State ang kanilang rotation habang naghihintay ng himala kay LeBron at AD at habang hinihintay gumaling si Jimmy Butler? Heto ang kanilang possible starters mga idol. Point guard nila si Stephen Curry, shooting guard si Brandon Podziemski, small forward si Gui Santos, power forward si Draymond Green at ang kanilang sentro ay si Kristaps Porzingis. Narito naman ang kanilang second unit o bench depth: DeAnthony Melton, Yaxel Lenderborg, GP2, Will Richard, Al Horford at nandyan din sila Moses Moody at Charles Bassey. Well, kung susuriin ng maigi mga idol, ang depth nila ay hindi masama pero hindi ito elite. Ang lakas ng starting lineup nila ay masyadong nakadepende sa kalusugan ni Porzingis at Horford. Parehong veterans ang dalawang ito at hindi na kaya maglaro ng 35 plus minutes every single night para sa 82 game season. Kapag kailangan nilang ipahinga ang mga bigs nila, mapipilitan silang mag small ball na kung saan kailangan mag-step up agad ng rookie na si Yaxel Lenderborg. Masyadong manipis ang margin for error ng koponan. Isang injury lang ulit ng kanilang frontcourt mga idol at babagsak na naman ang kanilang depensa sa ilalim. Tulad ng nangyari nang nawala si Jimmy last season na nagdomino effect sa buong defensive rating nila. Ngayon, kaya pa bang buhatin ng 38 anyos na si Steph Curry ang team papuntang playoffs? Well, dito na tayo papasok sa pinakamabigat na katanungan mga idol. Kapag hindi natuloy ang LeBron AD plan, kakayanin ba ng kasalukuyang roster na makipagsabayan sa Wild Wild West? At higit sa lahat, kaya pa ba itong buhatin ng isang 38 anyos na Stephen Curry? Well, wag nating kakalimutan mga idol, si Stephen Curry ay isang generational talent. He is the greatest shooter of all time at ang kanyang gravity sa loob ng court ay sapat na para bigyan ng magandang look ang kanyang mga kasamahan. Pero Father Time is undefeated. Sa edad na 38, natural lang na mas mabilis mapagod ang isang player. Lalo na sa posisyon ni Steph mga idol na kung saan kailangan siyang tumakbo ng walang tigil paikot sa mga screens para lang makakuha ng bola. Sa kasalukuyang roster construction, masyadong mabigat ang burden of creation na nakapatong sa balikat ni Curry dahil wala si Jimmy Butler na kaya mag-create ng sariling shot sa half court at dahil sina Porzingis at Horford ay mas madalas umasa sa pick and pop at set plays. Si Steph ang magiging alpha at omega ng opensa ng Warriors mga idol. Kapag nag-double team ang kalabang kay Steph 35 feet away from the basket, sino ang gagawa ng play? Ito ang dahilan kung bakit napakahirap ng spot nila sa West. Tingnan ninyo ang mga makakalaban nila. Ang OKC Thunder ni Shai Gilgeous-Alexander na punong-puno ng mga batang tumatakbo. Ang Timberwolves ni Anthony Edwards at ang batang San Antonio Spurs na may young core din. Lahat ng teams na ito ay mas bata, mas mabilis at may malalim na rotation mga idol. At para makapasok ang Warriors sa playoffs ng direkta top 6 gamit ang roster na ito, kakailanganin ni Stephen Curry na mag-produce ng isang MVP caliber season. Kailangan niya mag-average ng 28 hanggang 30 points on elite efficiency habang nagdarasal ang front office na hindi ma-injure sina Porzingis at Horford at magkakaroon ng breakout season ng rookie na si Yaxel Lenderborg. Pero in reality, kapag walang major trade na nangyari mga idol, ang ceiling ng team na ito ay isang play-in spot ulit or worse baka bottom pa mga idol dahil sa daming malalakas na team ngayon sa West. Masyadong malakas ang Western Conference para buhatin na mag-isa ng isang 38 anyos. Kailangan ng tulong
tulong ni Steph at kailangan niya ito ngayon mga idol. Kung patuloy na maghihintay ang front office sa mga bituin na baka hindi naman dumating, baka tuluyan nilang masayang ang mga natitirang taon ng greatness ni Wardell Stephen Curry. Well kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa current roster ng Golden State Warriors?